Ang mga Pranses ay gumagawa ng komedya. Sobrang galing, parang nasa taas ng lahat. Siya ang pinakatamad na pulis sa pulisya. Ganyang kalapad ang kahoy. Hindi pa makatawid si Awei. Habang tumatakas ang sospek, galit na galit siya at pinapapak ang paa. Anak ng isang Wei. Buti na lang may tambakan ng basura sa ilalim. Hindi naman seryoso pero natakot ng husto ang daga, at nagalit, kinagat siya. Kung Amerikano siguro isang mouse hero ang mabubuo, pero sayang, Pranses siya. Plano kong magpa-check up sa ospital pagkatapos ng trabaho, pero inabisuhan ng pulis na mag-overtime. Matagal na silang nagbantay ng 3 taon at ngayon may balita na magkakaroon ng drug deal ang malaking drug lord ngayong gabi sa Pantalan. Malakas ang presensya ng pulis dito. Syempre, si Awei na duwag ay hindi pinayagang pumasok sa loob. Inilagay siya sa labas para linisin ang mga hindi dapat nandito. Hindi nagtagal, dumating nga ang drug lord. Pinag-utusan ng leader na magbantay lahat, huwag magpadalos-dalos. Hintayin na magtuloy-tuloy ang transaksyon, saka isugod lahat. Pero si Awei, kakakuha lang ng tawag, tinanggal ang headset, di niya narinig. Nakita niyang may nagdala ng bag, kaya nilapitan niya. Nakita niya na natakot ang mga pulis at drug lord ng harapan. Pero hindi niya inasahan. Sobrang magiliw si Awei sa paalala. Kumusta? Dito tayo nahuli ng mga drug pusher. Magpalit ka ng daan, para hindi ka maaksidente. Medyo nalilito ang mga drug lord. Hindi ba't hinuli nila ako? Naghahanda ng tumakbo. Akala ng mga drug pusher na nadiskubre sila. Pero mabait na pinulot ni Awei ang bag. Nakalimutan mo ang bag mo, ha? Mabait ka pa naman talaga. Sige, aalis na ako. Pagpasok ng mga drug dealer sa sasakyan, nagmamadali silang tumakas. Pero nasira ang sasakyan at hindi humandar. Dito parang na-realize ni Awei na may mali. Ilagay mo sa ikalawang gear, tutulungan kitang itulak. Muli. Magmaneho ka na. Nakita ito sa CCTV. Halos sumabog ang ulo ng boss. Sinabihan kanyang linisin ang mga tao sa labas. Ikaw naman, tinanggal mo pa ang mga drug pusher. Hintayin natin si Awei na magsuot ng earphone. Agad na sumigaw ang leader. Sino ba ang bobo at baboy na ito na dinala mo? Ikaw po iyon, leader. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naging katawa-tawa si Awei sa buong istasyon. Ginawa siyang biro sa mga video ng mga katrabaho. Sinigawan siya ng leader na isa siyang basura. Noong araw, ang tatay mo ay isang kilalang tao sa istasyon. Paano ka naging ganitong inutil? Nagsisisi rin si Awei. Tiniyak niyang mahuhuli niya ang drug lord. Magbabayad siya sa pagkakamali. Pero hindi na nagtitiwala ang mga leader kay Awei. Tinanggal si Awei sa pwesto. Ipinasa ang pag-aresto sa drug lord sa partner ni Awei, si Xiaomei. Hindi nagtagal, nahanap nila ang tirahan ng drug lord. Kumatok si Xiaomei pero walang sumagot. Handa na ang mga kasamahan na pumasok kahit pumutok ang pinto. Pero hindi naman talaga walang sumagot, kundi ang lola ng drug lord ang nag-iisa sa bahay. Medyo mabagal lang siya kumilos. Walang malubhang nangyari sa lola ng drug lord. At mukhang malakas pa siya. Grabe, kung ako ang tamaan, sigurado akong mamamatay agad. Matapos ang paghahanap, nakita nila sa loob ng bahay ang bag ng drug lord, na may 3 kilo ng droga at isang ledger. Ngunit hindi pa ito patunay na kanya talaga iyon. Kailangang imbestigahan pa gamit ang ledger. Habang nangongolekta ng ebidensya ang pulis, naalala ni Awei na kinagat siya ng daga ilang araw na ang nakalipas. Kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check up ng buong katawan. Sinabi ng doktor sa kanya, na nahawaan ka ng leptospirosis. Kanina pa sana ayos ka pa, pero nang magsalita kami, naantala na. Ngayon, pinakamataas na buhay mo, ay 30 araw na lang. Kumain ka na ng gusto mo, sayang ang iyong kabataan. Biglang umikot ang ulo ni Awei. Nang makarealize siya, naalala niya ang 30 taong kahinaan niya. Sa huling 30 araw na ito, kailangan niyang maging matatag. Pag-uwi niya, kailangan niyang paalisin ang ex-girlfriend na nanirahan doon ng 1 taon. Matapos ang breakup, sinakop ng ex niya ang kanyang kama ng 1 taon, at nilalaro pa ang ibang lalaki sa harap niya. Dati mahina si Awei at takot magsalita, pero ngayon matapang na siya. Hindi lang niya pinalayas ang ex niya, pumunta pa siya sa baba para hanapin ang mga tulisan na madalas siyang inaapi.
para patunayan na mas matapang siya kaysa sa kanila. Kaya nagtakbuhan sila na nakapiring ang mga mata. Sino ang unang huminto? Basura siya. Hindi pa sila kalayuan, natakot na ang mga tulisan. Hindi inalintana ni Away, tuloy lang sa pagmamaneho. Kahit mamatay na, wala na siyang pakialam. Pero maswerte siya, nakatawid siya sa trapiko. Kung hindi lang siya nabangga sa isang salamin, siguro nakalabas na siya ng bansa. Napatitig ang mga gangsters sa kanya, at agad siyang kinilala nilang boss. Pagkatapos, hinanap ni Away ang drug lord at nagsabi, "Nasa istasyon ng pulis ang iyong ledger. Iyan ang ebidensya ng iyong krimen. Naniniwala akong malapit nang may aresto sa'yo, pero matutulungan kitang makuha ang ledger ng lihim. Bayad ay 100,000 euro, at kailangang bayaran muna bago gawin. Nang ahas kang mangikil sa akin." Nako, tinutukan mo ako ng baril. May lakas ng loob na magpaputok ng baril. Nagulat ang drug lord, ang talino ng batang ito. Nakakatuwang kalmado siya, pero hindi siya talaga matapang na magpaputok. Una, pulis ang kalaban niya. Pangalawa, kung papatayin niya, mawawala na ang libro ng talaan. Matapos timbangin ang mga panganib, napilitan ng drug lord na sumuko. Binigyan niya si Away ng 100,000 euro para nakawin ang libro ng talaan. Ngunit sino ang mag-aakala na nang makuha ni Away ang pera? Agad siyang lumipad papuntang Amerika, at nangupahan ng isang sports car. Kasabay na kumuha ng 4 na babae para mag-party. Ilang araw pagkatapos, hindi gumana si Away kahit may pera na, kaya nagalit ang drug lord. "Kung aakalain mong aakuin mo ako, yung huling taong gusto akong patayin ay pinatay ko na. Ang taong iyon ay ang tatay mo." Dito lang nalaman ni Away, ang pulis na ama na kanyang hinahangaan mula pagkabata, ay pinatay pala ng isang drug lord. Agad niyang pinasya na gamitin ang natitirang panahon para mag-higanti. Bumalik si Away sa France, at naghanda na kusang mag-apply para hawakan ang kaso ng drug lord. Ngunit pagdating sa istasyon ng pulis, nakita niyang may isang suspect na inaresto, at nang hold up ng mga hostage. Nakita ni Away na nakatalikod ang holdupper sa kanya, kaya't agad siyang tumakbo. Nabigla ang holdupper at napaatras. Pinayuhan si Away na bitawan ng baril, o papatayin siya. Pero tiningnan ni Away ang kisame. Sa isang iglap, naisip niya ang isang ideya. "Ikaw ba ay tanga? Ganito ang paraan para mapatay ang hostage at walang makapagsumbong sa holdupper." Lahat sila ay unang beses palang makakita, pero mabuti na lang at walang masyadong nasaktan ang bihag, at naaresto rin ang mga holdupper ng maayos. Ngayon, tinitingala na ng mga kasamahan sa pulisya si Away. Naitigil na ang dati nilang pagtawa. Tunay na nagpapasalamat sila sa kanyang talino, dahil din sa mahusay niyang ipinakita. Binilinan siya ng leader na magpatuloy sa investigasyon sa mga drug lord. Nakita nila sa ledger, na may transaksyon ng droga ang drug lord at ang clown ng Circo. Nang matagpuan nila ang clown, nasa pagbebenta siya ng droga sa iba. Nagkunwaring bibili ng droga si Jinmao, kasamahan ni Away. Ngunit aksidenteng naipakita ang baril. Binigyan siya ng clown ng isang bata, tapos dali-dali siyang tumakbo. Hinahabol ni Away mula sa likod, halos mahuli na niya. Sa isang kanto, gumawa ang Joker ng nakakagulat na eksena. Nakita ni Away na naloko siya. Masayang umalis ang Joker. Buti na lang at tumulong si Xiaomei. Nahuli pa rin nila ang Joker. Nalaman nila mula sa Joker, may isang kontak ang drug lord, na tumutulong sa kanya kumuha ng droga mula Mexico. Kakatapos lang sabihin ni Away na naninigas ang kamay niya at hindi makuha ng maayos, bumagsak si Clown. Hati ang kanilang mga tauhan. Pinadala ni Jinmao at ng kanyang kapartner si Clown sa ospital. Si Away at si Xiaomei naman ay pumunta sa bahay ng contact, ngunit nakita nilang pinapunta ng drug lord ang mga mamamatay tao para patayin ang contact at silencehin him. Umakyat si Away sa bubong. Tinali ang tubo sa kanyang katawan, handang bumaba mula sa itaas para sorpresahin ang mamamatay tao. "Tapos ka na. Huwag mo akong saktan, hindi ko sasabihin." "Salamat, nagtagumpay ako. Ang gwapo." Ang pulis na bumagsak mula sa itaas ay natakot ang mamamatay tao kaya sumuko agad. "Hindi tatagal ang pagiging gwapo. Nagtagumpay ako." 7 pintuan. Kumusta? Sino ang boss?
Buti na lang at mahusay si Xiaomei. Sa kanyang mabilis na galaw, agad niyang napigilan ang mamamatay tao. At si Awei ay nahuli ng sasakyan kaya ligtas siya. Sa kabilang banda, para mapigilan ang pagpatay sa clown, itinago niya ang isa pang pasyente sa kwarto sa storage room. Siya naman ay nagtago sa kama, nagpapanggap na pasyente. Handa kung sakaling may pumasok na mamamatay tao. Lalabas siya bigla para mabigla ang kalaban. Ngunit nang siya ay humiga, biglang pumasok ang isang tao at nabigla siya. At sakto namang oras para sa pasyenteng iyon na sumailalim sa operasyon. Ipinasok ang Golden Retriever sa operating room. Nang lumabas siya, hindi pa rin alam ng kasama niya ang ginawa ng doktor. Ngumiti lang ang doktor nang may kahulugan. Huwag mag-alala, matagumpay ang operasyon. Nang magising si Golden Retriever, nakita niya ang drug lord na nagkunwaring doktor. Talagang pumunta para patayin ang Joker at takpan ang usapan. Nagtitiis ng sakit, sumugod siya papasok, itinaas ang mga kamay. Wow, ang laki. Wow, ang laki. Wow, ang laki. Nalaman na ang Golden Retriever ay sumailalim sa breast augmentation. Nakaagaw ng pagkakataon ng drug lord at tumakas. Hinabol sila hanggang sa garahe. Nahuli ng mga tauhan ng drug lord. Magaling ba kayo sa paggamit ng baril? Kahit walang baril, kaya ng kapatid ko kayong patayin. Ang kanyang pinakamalaking hiling ay makipaglaban. Hindi ako nananakit ng babae. Pinagbuklod at ikinulong ang dalawa sa bodega. Narinig nilang pinag-uusapan ng mga drug dealer sa labas na papatayin sila para itahimik. Desidido silang huwag lang maghintay na lang sa kapalaran. May isang lighter sa harap, gamitin lang ito para sunugin ang tali at makaligtas. Nagkaisa silang nagtutulungan na umusad papunta doon. Kahit medyo nakakapagod, pero naitawid nilang sunugin ang tali, pero di sinasadyang nasunog ang damit nila. Gamit ang kurtina para patayin ang apoy, nabasa na rin ang kurtina, isinugod niya lang, kaya't nasunog na naman ang imbakan. Pagbukas ng pinto ng drug lord, di na niya kailangang manakit para patayin. Tahimik na isinara ang pinto, buti may alarm sa imbakan. Mabilis pa rin ang bumbero, 2 tao lang ang nakaligtas. Hintayin nilang maayos ng mga bumbero ang air cushion. Ihuhulog ng katrabaho ang nakalutang na Golden Retriever, at saka siya bababa. Samantala, mula sa mga nakapanayam, nakakuha si Awei ng impormasyon. May isang supplier mula Mexico ngayon. Magpapadala sila ng droga gamit ang pribadong eroplano. Agad na nagtungo si Awei at Xiaomei sa paliparan. Tunay ngang may eroplano na nagbababa ng kargamento. Sinabi ni Awei kay Xiaomei na mag-isip siya kung paano susunod. Tahimik siyang sumiksik sa ilalim ng sasakyan ng supplier para makita kung saan ibebenta ang kargamentong ito. Nang matapos ang pag-load, umalis ang truck sa paliparan. Nagdali rin si Xiaomei na tumakbo palabas. Nanakaw niya ang isang sasakyan para sumunod. Nakabitin si Awei sa ilalim ng sasakyan. Sa simula, naisip kong masaya ito, pero agad dumating ang problema. Pumasok ang sasakyan sa embahada. Lumabas na ginagamit pala ng mga drug dealer ang embahada bilang takip sa bentahan ng droga. Nang matapos mag-unload ang mga drug dealer, kina Awei ay lumabas na mula sa ilalim ng sasakyan. Hindi inakala ni munting durugin na makakasakay siya sa isang libreng sakay sa buhay niya. Ninakaw ni Awei ang bantay sa labas, sa pintuan para salubungin si Xiaomei. Mabilis si Xiaomei, direktang tumalon sa bakod. Galing, di ba? Pero bukas pa ang pinto. Aabutin kita. Huwag kang matakot. Naantig ka ba? Hindi ito. May bagay sa ilalim ng puweten ko. Buhay pa pala siya. 2 tao pumasok sa loob ng embahada. Nakita nilang binasag ng mga drug lord ang maskara. Pagkatapos ay pinroseso ito para gawing droga, at nakipagpalitan sa mga drug lord. Di nagtagal, nakatanggap si Jinmao ng balita at dumating din siya upang magkaisa.
Medyo espesyal ang embahada. Hindi rin basta-basta makakilos ang pulis. Sakto namang may event sa embahada. 4 na tao ang nagkunwaring artista para makapasok. Si Awei ay nakasuot ng boxing gloves. At naitulak sa ring, sobrang tindi ng tinanggap niyang suntok. Sa wakas, nakalabas siyang buhay. Tumawag ang drug lord. Lola, nasa akin ang lola mo. Sa loob ng 2 oras, huwag mong agawin ang talaan ng account sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagpapanatili ng dangal sa huli? Sa huli, hindi naging dakila si Awei upang isakripisyo ang pamilya para sa katarungan. Ngayon, nakasara na ang pinto ng pulisya. Kaya't napilitan siyang pumunta sa kabilang building ng pulisya. Sa pamamagitan ng paglalakad sa wire, nakapasok siya sa tuktok ng gusali ng pulisya. Pero nakasara na rin ang pinto ng silid ng mga talaan. Nagtanggal siya ng butas sa salamin. Ipinasok niya ang kamay para buksan ang pinto. Halos maputol ang kamay niya. Naipit pa ang kamay niya. Teka. Sa huli, dinala ni Awei ang buong salamin, at nakuha ang ledger, at ibinigay ito sa drug lord. Naipasa na ang ebidensya. Makakalusot ba ang mga kriminal? Syempre hindi. Bilang isang makatarungang pulis, may iniwang plano si Awei. Kinuha niya ang kanyang telepono. Handang i-record ang sinabi ng drug lord bilang ebidensya, sa tulong ng droga mula sa Mexican. Ako ang magiging pinakamalaking drug lord dito. Ngayon, wala nang ebidensya. Nasiyahan ka na ba? Panalo ka. Ito ang espesyal na alak ngayon. Piniling craft beer. Nakita mo ba ang menu? Hindi ako gutom. Sabi mo sana agad. Sayang na sayang ang nararamdaman ko. Oh wait, Hindi mo naitago ng maayos ang cellphone mo. Galit na galit ang drug lord. Inilabas niya ang baril at pinatay si Awei. Dumating ang mga kasamahan ni Awei sa oras na iyon. Nagsimula ang laban sa baril sa pagitan nila. Nagmamadaling tinitingnan ni Mei ang sugat ni Awei. Pero sabi ni Awei, ayos lang. Nalagyan ng badge ng tatay ko ang pulis para protektahan ako. Hinawakan ni Xiao Mei ang badge at tiningnan. Walang bala. Nabaril ako. Malapit na akong mamatay, Stephanie. Pakiusap, alagaan mo ng mabuti si lola ko, si Stephanie. Ang bala ay dumaan lang sa gilid. Buti na lang at dumaan lang ang bala sa baywang. Muli, nakaligtas si Awei. Ngayon, natalo ang mga drug lord sa mga pulis. Dinukot nila ang lola ni Awei para pilitin ang pulis na sumuko. Itinaas ni Awei ang mga kamay at tumingin pataas. Muling naisip ng matalinong ulo niya ang isang plano. Siya ang lola mo, dahil wala ng bihag. Matagumpay na naaresto ang drug lord. Sa huli, nakatanggap si Awei ng tawag mula sa doktor. Oo, tipikal na kwento. Na-misdiagnose si Awei. Yung diagnosis na 30 araw lang ang buhay ay para sa ibang pasyente. Pero yun lang ang maling diagnosis na ito. Naging ganap na isang matapang na tao si Awei na dati ay duwag. At naging isang bayani na kilala sa buong pulisya. Lalo na sa kanyang taktika na pumatay ng hostage. Na walang makakapantay sa mga holdapper. Kinuha ng mga kasamahan niya ang inspirasyon. Ikaw ba ay tanga?